at si St. Tarcisius. Patron sila ng mga sakristan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga nag-alay ng isang pasasalamat, espesyal na intensyon para sa mga may kaarawan at mabilis na kagalingan. Tayo ngayon ay nasa 19 na linggo sa karaniwang panahon. Ang buod ng ating misa ay pananampalataya natin ang ating lakas. Ang paksang diwa ng linggong ito ay pananampalataya. Ang pananampalatayang nagpapahayag sa ating tayo ay mga anak ng Diyos at natudyok sa ating magalak sa Kanyang pagliligtas sa atin bilang Kanyang mga anak. Dulot sa atin ng mga pagbasa, ngayon ang naging bisa ng pananampalataya sa buhay ng mga dakilang kampyon ng mga Hudyo, gayon din ang dapat maging bisa nito sa ating sariling buhay. Ang pananampalataya ay siyang dakilang kaloob ng Panginoon na di lamang dapat ipahayag ng ating mga nabi, kundi na nararapat patunay sa gawa. Gayon ang pananampalataya makapangyayari sa kawang gawa. Ang mga pananampalatayang nagliligtas at naghahatid ng liwanag at lakas sa atin. Ang ating punong tagapagdiwang ay si Reverendo Padre Bienvenido Lopez. Magtayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Tipan ninyo ang trumpeta sa ating mga katawan. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ang kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Tipan ninyo ang trumpeta. Ang misa natin ay para sa lahat ng ating mga sakristan, ang ating mga aspirants, para din sa inyong mga magulang at mga pamilya. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. ihanda sarili sa pagdiriwang. Magsisimula na tayo sa nagawang kasalanan. Alalahanin natin ang ating mga pagtutunan. Sa mga pagkakataon, tinamad tayo sa ating pag-serve. Sa mga pagkakataon, hindi natin binigyang halaga ang pag-improve ng ating pag-serve. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinatulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na natutulog sa amin ng Ama, maawa sa amin.
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ilakip ang inyong kahilingan. Habang makapangyarihan, lakas loob ka namin tinatawagan, sa ngalan mo ang aming banal. Sa kalooban namin, panahanin mong lubos ang Espiritu sa aming pinupukpo, upang sa lupain ipinangako kami ay makapasok sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo, pakinggan ang salita ng Diyos. Magsupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Isang napakalagang karanasan sa kasaysayan ng bayang Israel. Ang kanilang tapat na pananalig sa tulong ng Panginoon ay siyang nilang dakilang pag-asa noon. Pagbasa mula sa aklat ng Karunungan. Ang nangyari sa gabi noon ay pinapaunang sabihin sa aming mga ninyo upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga tuwi at paparusahan ng kanilang mga kaaway. Ang parang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya ginamit na pantawag sa amin upang kami bahagian mo ng iyong kalalakihan. Ang mga tapat na anak na buting bayan ko'y lihim na naghahari. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noong pa'y inaawit na nila ang matatandang awitin na ito ng papuri. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Mapalad ang binubot na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat magsayo dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayo'y masunuri, magpuri sa kanila. Mapalad ang bansang hampuan ng Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinto. Mapalad ang binubot sa hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay namatay. Kahit magtagutom, sila ay pinilihan. Mapalad ang bingkod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa amin na kami. O poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yan ang pagbasa ay sa'yo nasasara. Ang bingkod na bansang hinirang ng Diyos. Gaya ng paalaala ng may akda ng liham sa mga Hebreo, pananalig sa Diyos ang tampok ng katangian ng mga dakilang tao noong araw. Pagtuloy na inspirasyon natin hanggang ngayon ang kanilang matibay at matatag na pananalig. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y pananalig kung nagtitiwala tayong mangyari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita at tinalugdan ng Diyos ang mga taong nauuna dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumaling na si Abraham nang siya'y kapuntahin ng Diyos sa lupang itinako sa Kanya at tumayo siya, bagamat hindi niya alam isang paroroon dahil din sa kanyang pananalig. Siya'y nanirahan din ng layuhan sa lupang itinako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda, kasama ni Isahak at Jacob, na kapwa tumanggap ng gayong din pangako mula sa Diyos. Habang hinihintay ng may katagang lungsod, mga nagplano at tayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak, sapagkat nananalig siya na tapat ang pinangako. Kaya sa taong ituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindahan ng bukli sa langit at nabuhangin sa dalang pasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga pinako ng Diyos, ngunit natatanaw nila iyon mula sa malayo.
Kinilala nilang sila'y dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung ang naalala nila ay ang lupang pinanggalingan nila, may pagkakataon pang makabalik sila doon. Ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi kinahiya ng Diyos na siya ay maging Diyos nila, sapagkat ipinaghandaan niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ng mga unod sa kanya ay handog siya Isaac bilang kain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayon ipinako sa kanya ng Diyos